hoping na hindi na work from home sa Thursday kasi defense. Mahirap mag-defense sa magkakalayo ang panel. I'm recording now the meeting. Okay, welcome to our Tuesday class. Kumusta na kayo? Okay lang po yun. 11:30. Hindi ako late ngayon kasi hindi ako papasok. Dito lang ako sa bahay. Okay, so we're going to continue our discussion, but before that, I expect you na nanonood kayo ng video. At syempre, tatanungin ko kayo. Kukuha lang ako ng papel. Naulan pa rin kung nasaan kayo. Opo. Taga saan ka ba, Rally? Nasa Tayabas po ako sa Tungko. Tayabas ka lang. Okay. Malapit lang. Kalyeho, taga saan ka? Kanlurang Mayaw, sir. Kanlurang Mayaw, Lucena. Okay. Sino ba taga Malayo dito? Wala. Tulog pa. Tatatlo pati kayo. Anyway, let's talk about the video. What can you say about the video? Let's start with you, Ma'am Marley. Yes, sir. Ano po, sir? Yung po palang learning styles, yung sinasabi po na, hindi po pala dapat ikulong yung parang kakayahan ng isang bata para matuto. Ito po sa tatlo. Sabi nga po ng speaker, parang mali po yung paniniwala ng mga taong naniniwala po dun sa sa learning styles. Ano po na hearing po. Na tsaka po yung style po. Okay. Good morning, thank you. sir. Good morning. Kasido? Yes po. Thank you, Marlene. Ano ba sabi mo sa video? Yung sa napanood ko po, sir, sa video, yung meron daw pong yung parang different learning style daw po na yung una daw po is yung hearing, tapos seeing, tapos yung tandaan ko. Okay, so natatandaan mo sa video na may learning styles. Papa. Okay, maraming salamat. Pero anong meron sa learning styles? Totoo daw ba o hindi na parato? JC. Po, sir. Oh. Anong masasabi mo sa learning styles? Sir, tanda ko lang dun is yung pagkamali yung pagkatuto mo, magiging mali din yun. Ay, pagkamali yung mali pa rin yung tinuturo mo, hindi magiging tama yung tutunan ng isang tao. Kung ano yung nakikita nila, nasa kanila environment, yun din yung magiging resulta sa tao. Sa naramdaman ko. Okay. Parang hindi naman napanood. Si Merle pa lang ang sumasakto. O, Harry. Good morning po, sir. Good morning. Yan sa video, anong masasabi mo? Bale, nakakagulat po siya na very informative. Since nasanay po kami na nitong nakaraang first year, second year, may iba't ibang learning style. Dito po sa napanood namin, nakakagulat nga yun. Sabi po dito na
hindi daw po totoo ang learning style since wala base nga po sa mga myths nito at mga history nito, meron man silang mga ibang hindi napahayag tungkol dito pero hanggang sa in conclusion naman sa dulo, sinasabi nila na wala pa ring matibay na ebidensya para sabihing ito effective bilang gagamitan sa education. Okay, thank you. How about you, Balestero? Okay, sir. Halos lahat po tayo naniniwala na may kanya-kanya tayong learning style. Kumbaga para sa atin, doon tayo mas madaling natututo. Yung iba po, mabilis matuto pag nakikita nila yung isang bagay, naririnig, o yung iba ay pag nahahawakan nila o pag ginagawa yung isang bagay. Pero sabi po ni Dr. Tesha Marsh, Wow, may details. hindi daw po totoo yun. Yung learning style don't exist. Parang mind over matter lang po. Yung iniisip nila ng ganung style parang napagtuturo pero hindi tayo natututo, kaya ang resulta hindi nga po tayo natututo. Yun po. Okay, thank you so much. Parang isa siyang turning point na for all of our education lives, naniwala tayo at itinuro din sa atin, kahit ako, na may learning styles ang mga estudyante. Kailangan nating mag-adhere sa learning styles ng estudyante para madali silang matuto at ang paraan ng ating pagtuturo ay naka-align dapat sa learning styles ng ating mga estudyante. We are using differentiated instruction sa loob ng classroom kasi may bata na ang learning styles ay kinesthetic, merong auditory, at meron ding visual. Pero it has been a very good turning point na make a person, an educator, a student realize the learning style, though they exist, do not necessarily mean na kinakahon ang estudyante sa pagkatuto or in learning. Yung tipong hindi porket ikaw ay auditory, sa paraang auditory ka lang matututo. Dahil depende sa topic na tinuturo. At ang sabi pa ng video, mas mabuti kung multifaceted ang ginagamit or multi-senses ang tinatouch ng paraan ng ating pagtuturo. Dahil sa pamamagitan nito, mas madaling natututo ang ating mga estudyante. And it is also being emphasized in the video that we are actually associating meaning on the things that we have experienced that makes us more learnable as individuals. Anong paki-explain ngayon tungkol sa chessboard na parado? Sir, yung Chessboard. Chapter 5 po, sir. Chessboard. Chessboard na sir. Hindi ka nanonood ng video, no? Hindi ko, sir, masyadong hindi ko natapos. So, hindi mo alam nangyari sa chessboard. Ay, yung sir, nakita ko lang yung chessboard. Bigla, sir, nagbago yung parang naintindihan ko din yung isa is parang yung parang talo na yung isang picture, then yung isa is parang nagkaroon ng senaryo na parang mas nagihado pa yung kabila. Yun, sir. Okay, thank you. Kalieho, ano talaga nangyari sa chessboard? Kumbaga po ay doon po sa isang picture po ng chessboard, parang ang ginawa pong pagsusukat po ng babae is pinakita yung isang picture na yun dun sa beginner, sa novice, tsaka dun sa expert na sa paglalaro. So, ang nangyari po, nung pinakita niya dun sa beginner pa lang, parang hindi niya masyadong natandaan kasi beginner pa lang siya. Tapos nung pinakita niya dun sa expert na, lahat po nung placement po nung mga anong tawag doon? Yung chess pieces. Opo. Natandaan niya kasi para po sa mga expert,
lahat po ng placement po ng bawat isa nun is parang meaningful, importante sa kanila kasi expert na sila. Pero po para sa mga beginners, parang katulad lang din siya ng picture 1 din sa picture 2 na walang masyadong meaning. So yun po yung Okay. pagkakaiba nila yung pinapakita dun. Thank you. Ibig sabihin, it doesn't necessarily mean na halimbawa, visual learner itong novice, yung baguhan, at auditory learner yung expert sa chess. Hindi ibig sabihin na dahil visual learner si novice, ay matatandaan niya ang mas maraming mga chess pieces na nandun sa chessboard. Simply because it's not about the learning style, but it is about the meaning. Ang may mas malalim or ang mas may meaningful na experience dun sa chessboard ay si expert. Kasi lagi na siyang naglalaro. So because of the meaning, because the expert experience it most of the time, mas malalim ang kanyang way of learning. Tapos mapansin nyo, ginulo yung chess pieces sa board. So nung ginulo ang chess pieces sa board, hindi na ngayon nakapako ang isang chess piece sa kung saan siya dapat nakalagay. It takes out the advantage of the expert. No? Because nawala ng meaning. So dahil nawala ng meaning, mas bumaba yung level ng pagkaunawa. So the more the student experience things, not by the learning styles, mas marami silang natututunan. No? Actually, siguro pag ipinapanood mo yung video sa mga teachers na ngayon, existing teachers na ngayon sa Pilipinas, medyo ma-shock din sila na, no, the first time na mapanood ko siya ay nagulat din ako. It was actually a video na pinapanood sa amin ng aming professor sa PhD, mga last 2 weeks ago. Then, it was actually a turning point. Na parang, no, tinuturo ko yung learning styles, napakat na ganun na. Pero, when you do the research, mukhang hindi pala siya ganun ka-effective way sa pagtuturo. Anong masasabi niyo tungkol dun sa birds? Merle. Ano po, sir? Yung po kasi, sabi po kasi nung speaker, matatandaan daw po ba yung sounds ng mga birds? Tapos po, pinakita niya lang po yung yung picture po ba ng mga birds, yung marami po. Tapos po, parang sabi niya po doon, hindi mo naman kahit po visual learner ka po, halimbawa, hindi mo naman matatandaan to kung hindi mo rin mapapakinggan lahat. Parang ganun po. Tapos yung content po ba? Yung content po ang inaano nung ang content mo po ay ipapatandaan mo po yung lahat ng sounds, pero pinakita mo lang naman po. Kahit po mga visual learners po yung nasa harapan mo, hindi po nila yun matututunan. Okay, thank you. So, ibig sabihin lamang ay merong tamang pamaraan ng pagtuturo depende sa konteksto ng iyong itinuturo. Halimbawa, yung katulad ng iba't ibang uri ng birds, it is better na ipakita mo sa kanila kaysa sa iparinig sa kanila. Ngayon, kung huni ng ibon ang ituturo mo, it's better na iparinig mo sa kanila kaysa ipakita mo sa kanila. There is a specific way on how to teach some concept. Mas maganda nga lang daw kung ituturo mo siya ng ginagamit ang maraming senses ng ating mga estudyante. Let's say, for example, yung example niyang football. Pwede mong turuan mag-football ang bata sa pamamagitan ng panonood ng football sa TV or panonood ng football sa live. Tapos, pakikinig at the same time ay actual na paglalaro. So, the more senses we touch in the learning process, mas mataas ang level ng meaning na mailalagay ng bata sa kanyang pag-aaral at mas matatandaan niya ito. No? The more you experience, the more you learn things. No? It's a good thing. Okay, we will now be proceeding to the PowerPoint presentation. Saan nga tayo natapos din eh? Nakikita niyo ang aking PowerPoint. Yes po, sir. Apa. Kumain na kayo? Opo. Responsable talaga niyo. Kape lang. Sana all kumain na. Na tayo natapos. Tapos na tayo dito, di ba? Opo, sir. So, eto.
Tapos na ba to? Hindi pa, tapos na. Nakakalito, dalawa kasi kayong klase. Tapos na ba? Opo, sir. Yung values, tapos na? Yung po sa, honesty po. Nagsagot po ako dun nung last time. Okay. Sige, let's go. Okay. Motivation. Hindi pa, no? Okay, let's start with the motivation. So, pinag-usapan na natin ang attitude targets, value targets. Nasa 2.3 na tayo, the motivation targets. So, motivation is very important. It can be defined as the extent to which students are involved in trying to learn. Take note of the word involvement. When you lack motivation, we lack involvement. Ayaw mong sumali, ayaw mong pumasok, ayaw mong makiisa, hindi ka excited, kasi hindi ka motivated. Ano ang nakaka-motivate sa inyo na magpatuloy sa pagpasok sa paaralan sa panahon ng pandemya? Kasido. Sige, Oheryo muna. Ano po, yung pangarap po. Pangarap. Okay. Wala ka nang ibang sasabihin. Tsaka po yung pamilya po, mga kaibigan. Okay, thank you. Yung pangarap, sige, it's a good thing. Ano siya, no? Medyo effective ang dating nung pag gusto kong pumasok kasi ko sa pangarap. It's very effective. Kasi kumbaga ay hindi siya, parang lapat siya sa emosyon. Okay, next. Ikaw, Kasido. Nawala na si Kasido. Ballester, what keeps you going? Pamilya po, sir. Pamilya. Okay, very effective din. Pamilya. Ikaw, Kalyeho. Family din, sir. Family. Family. Merle. Ano po, sir? Yung mga nalagpasan ko po. Wow. Yes, sir. It's very good. Next, Aparato. Passion, sir. Passion. Passion mo mag-aral. So pagka-graduate, aaral ulit. Baka maging teacher na, sir. Ha? Pwede Okay. So, yun ay medyo abstract. Hindi natin ma-define. Hindi natin ma-concretize. Yung tipong, wala na, tapos na. Ba't ka nag-aaral? Ay, kasi pangarap ko. Ngayon, ilagay natin sa loob ng classroom. What motivates you na mag-aral? Anong mga dahilan sa loob ng classroom kung bakit ka nag-aaral? Yung concrete. Kailangan, sir. Kailangan. Abstract pa rin eh. Lapat pa. Sir, ano po? Ano? Para may mandagdagan po yung knowledge. Para madagdagan yung knowledge. Okay. Meron pa. Ano pa? Mga physical things na nagmo-motivate sa estudyante na mag-aral. No idea. Halimbawa, gusto ko yung subject. It is a form of motivation. Gusto ko yung teacher. It's a form of motivation. Gusto kong magkaroon ng medal pagka-graduate na ako. It's a form of motivation. Those were physical things. Pwede ang estudyante natin ay may ganyang uri ng mga motivation pagpasok natin sa klase. And, minsan, pumapasok ang estudyante, naririnig nyo na yung mga minsan pumapasok ka sa loob ng klase, o pumapasok ang ating estudyante sa loob ng ating classroom nang hindi sila motivated. So, ikaw si teacher, pagpasok mo sa room, hindi ka dapat nagdadagdag ng additional discouragement sa iyong estudyante. But somehow, yung paglabas ng classroom, mas motivated na yung estudyante. Because motivation includes initiation of learning. Pag ang bata hindi yan motivated, magkakaproblema tayo sa learning. Kahit matalino yan, kung ayaw niya sa'yo,
bilang teacher. Kung ayaw niya sa subject, kung ayaw niya sa paraan ng iyong pagtuturo, kung may problema pa siya. So, nadidefeat yung kakayahan ng bata na mag-excel at mag-perform ng maayos because of the lack of motivation. Motivation is somehow the fuel, yung gatong, yung apoy na nagpapatuloy. Ngayon, pag ang apoy, parang kandila, pag namamatay na yan, apoy na yan, magdidilim na ang paligid. So, pag nagdilim ang paligid, ay di, wala na, mahirap na. No, mahirap magturo sa mga estudyanteng hindi motivated. Nabagsak ang itlog. Basag. Hindi ako nagluto ng itlog. Okay, so it also addressed the students' commitment and the students' persistence. Yan. Minsan bata, kahit pahirapan mo, dahil siya ay merong ibang pinaghuhugutan ng motivation, dahil pangarap ko ito, dahil para sa pamilya ko ito, o kaya naman pwede rin ang motivation ay dahil yung lahat ng kapatid ko nakatapos ng pag-aaral, tapos ako hindi ako makakatapos ng pag-aaral. Hindi pwedeng ganun. Yan. It could be some sort of competition that motivated the student as well. Halimbawa, yung kaklase ko, galing-galing niya, hindi ako magpapatalo. That's some sort of motivation. Gusto ko rin mag-excel. When I was in my elementary days, I'm very competitive. Kapag sumagot sa class, kahit hanggang college, kapag sumagot sa klase yung kalaban ko, kilala mo naman sa klase kung sino kalaban mo sa pagiging first honor, di ba? Because we are bounded by that system ng unang panahon na hindi with honors, with high honors, or with highest honors. Ngayon ay, nung panahon na yun ay kung sino first honor. So kahit mataas ang grade mo, kung pangalawa ka lang, second honor ka. So I was motivated by my kalaban. Yung kalaban talaga tawag ko sa pag sumagot siya, kailangan sasagot din ako. Pag umabsent siya, pwede na rin ako umabsent. Dala-dala ko yun hanggang mag-college. No, it's some sort of motivation. Just make sure that your motivation will always be on the positive side. So, in other words, motivation is determined engagement in learning in order to gain mastery of knowledge or skills. Students take learning seriously. Yan, nagiging maseryoso ang paraan ng pagkatuto at binibigyan nila ng importansya yung opportunities to learn. Now, let me ask you another question. What is motivation? Caliejo? Yes, sir. What's motivation? Oo, inaulit ko lang yung kung ano din-discuss ko. Ano po, motivation po yung parang nagtutulak sa atin para gawin natin yung best natin para makuha po yung goal natin. Mm-hmm. Okay, thank you. Paano pag nakuha na natin yung goal natin? Ano nangyayari kay motivation? Ano po, parang naiisip po natin na para po bagang pinapasalamatan natin na buti na lang may ganito na motivation. Nauubos ba motivation? Hindi po. Fine. Ano po pala? Depende po pala. Kapag po, halimbawa po yung pong motivation mo is nanggagaling din sa isang particular na tao, bagay, pero halimbawa po at may especially when the person disappoints you. Yeah. Yeah. It hurts. Yeah. Do you experience it? Yes, sir. O kanino? Hindi. Last week? Charot. Oh, okay. Anyway, may mga pagkakataon na you're aiming and so striving so hard for such a long time, let's say 4 years, because you're motivated by that person, pero biglang makikita mo, ay, na-disappoint ka, nawala yung apoy, namatay yung apoy. Then, tandaan nyo pag nawala ang motivation, nade-depressed, nabubore, nawala ng gana, hanggang sa to the point na pag extreme at may mental problem tayo, ay di nagpapakamatay. Naparato.
Na-experience mo na bang ma-discouraged? Opo, sir. Example, Halimbawa, sir, ay yung napahiya, sir. Halimbawa, napahiya. yung favorite ko teacher, o gusto ng teacher na parang wala ka na lang kung nag-aaral sa kanya. Ganun. Kumaintindihan? Pag napahiya ka, sir, ang halimbawa, sir, yung teacher ay favorite mo. Gusto mo bumasok araw-araw kasi mas bigla ka ipapahiya. Okay. Ano, ang naintindihan ko ay pag pinahiya ng teacher. Ano yun? Opo. Parang may magkaaway, di yan? Yeah. Okay. It's a factor. Meron talagang teacher na ganun. Ano. Hindi ko rin maalala. Siguro may time din na ganun ako. Pero siguro I am unaware of that scenarios. Ang tawag dyan mga unteachable moments ng teachers. Yung mga pagkakataon na hindi siya aware na meron siyang nakukomit na bagay na na nakakadimin sa estudyante. Pero somehow, meron din naman talagang teacher na nag-enjoy sa ganung mga scenario na pinapahiya ang estudyante. But it's somehow, it is discouraging in its very nature. Kung tumatawa ang buong klase at masaya ang buong klase, tingnan natin kung masaya din ba yung batang ating pinapahiya. So, let us not practice negative academic environment inside our classroom. Okay, let's go to expectancy and value framework. So, this is a model. It is somehow what you call, para siyang formula, nakatype siya. Expectancy times the value framework is motivation. So, it is a model that implies that motivation is determined by the student's expectation. Of course, gaano ka-motivated ang bata, depende sa kung ano ang inaasahan niyang dulo. Nakabatay din ito sa kanilang paniniwala about whether they are likely to be successful and yung relevance ng outcome. So, inaasahan ko na ito yung mangyayari at para sa akin, alam ko na ako ay kakayanin ko siya at sa dulo, alam ko na maging worth it yung magiging outcome. Halimbawa, inaasahan kong gumraduate, after kong gumraduate, inaasahan kong gumraduate at naniniwala ako na kaya kong makagraduate. At sa dulo, alam ko na medyo mataas ang relevance o yung importansya ng pagkakaroon ng isang college diploma. It is expectancy times kung gaano mo pinapahalagahan yung bagay na makakabit mo sa dulo, it makes you motivated. The problem is, di ba, estudyante ka, pangarap mong makatapos ng pag-aaral. Tapos pag nakatapos ka na ng pag-aaral, ganito pala pag nakatapos na ng pag-aaral. You've been bounded to face the realities of life. Wala ng baon, dapat magtrabaho na, ang hirap maghanap ng trabaho, honor ka na nga pero hindi ka pa rin makapasok sa trabaho, sobrang daming graduate na tambay, then that kind of motivation that you have from the very beginning slowly goes down and goes down and goes down, but dapat may sumasalo ulit na panibagong motivation para magpatuloy tayo. So expectations refer to the self-efficacy of the students, and self-efficacy is the student's self-perception. Kung gaano mo kakilala at kaalam ang iyong sarili to perform successfully. The values are self-perception ng importance of the performance. So, kailangan makita ng estudyante kung relevant ba yung activity na pinapagawa ni teacher. For example, the students evaluate the activity they engaged in if it is enjoyable or satisfying. So, may pinagawa sa inyo si teacher o may pinagawa ka sa mga estudyante. The students will evaluate it. Masaya ba siya or satisfying ba siya? Somehow it touches the affective component yung pinag-usapan natin nung nakaraan. Di ba meron tayong tatlong component ng attitude. We have affective, cognitive, and the behavioral component. So next is, will it meet some social and psychological need? Such as self-worth, competence, belonging, mahalaga ba siya? Will it help the student meet an important goal? That's why minsan, when we conduct activity that is somehow mukhang hindi naman masyadong importante sa aming profesyon, parang hindi ako masyadong interesado. Parang baka nagsasayang lang tayo ng panahon at pagkakataon sa paggawa ng activity na ito, na kung saan ay hindi naman masyadong mahalaga. So, we've become less motivated. Let's say, for example, meron kang minor subject
na napaka-pa-major. Di ba? May mga minor subject na pa-major that you have spent so much time doing and talking with your group mates and pupunta pa sa ibang lugar to practice and to do this and to do that. But those things were just minor subjects. You see to it na parang importante siya kasi requirement siya sa subject, pero the affective component somehow hindi naman yata ito masyado mahalaga, hindi masyadong relevant. So it lessen our motivation. So students who believe that they have the capability to be successful and that the activity they engage in themselves are important for them and relevant, they will be highly motivated. So pag nakita ng bata na kaya ko to at importante ang ginagawa ko, then mas motivated ang estudyante. Examples of motivation targets: self-efficacy. Students will believe that they are capable of learning. So alam ng bata na kaya niyang matuto. Of how to write simple computer programs using Java, or in your case ay magluto. Ano nang major nyo ngayon? Baking po, quantity cooker at international cuisine. Dami. Anong meron sa quantity cookery? Parang kakaiba, may bilang. Yung magbebenta daw po, sir. May entrepreneur part? Apo. So magbebenta kayo gamit ang binake? Apo, sir. Okay. Yung international cuisine, pasta, mga ganun na pasta. Ano ng menu o ano ng recipe ng international cuisine ang alam nyo na? Katatapos lang po nung Southeast Asia namin. Anong meron sa mga, yung mga pwede ba doon yung mga bawa yung mga daga na niluto, ganun? Hindi ba po? Ay, hindi ba? Kasi na po yun, ngayon pa lang po kami magaan sa Western Asia. Diba? Okay, magluluto ng ng bat. May subject ba kayong pang yung mga exotic? Wala po, sir. Wala. Sayang naman. Anyway, di yung self-efficacy, yung motivation targets natin, naniniwala ang estudyante that they are capable of learning. Sa umpisa pa lang, pag ang pinaniniwala na ng estudyante ay hindi ko to kayang matutunan, ay hindi talaga. Mahirap ito. Halimbawa, math, o kaya physics, o mga konsepto, hindi ko talaga kaya ito. So umpisa pa lang, you are actually blocking na yung pinto ng pagkatuto, isinara mo na eh. So self-efficacy is very important. Next, students will believe that it is important. That's the value. Kailangan. Ingay naman ako. Yan. The students need to believe that it is important to them. Next, academic self-concept. So most educators refer to these characteristics when dealing with students who have problems with school and learning. Parang pag mababa ang self-concept mo, mababa yung opinion mo sa sarili mo, hindi ka makaka-perform ng maayos. Kasi alam naman natin kung saan ka mahina at kung saan ka magaling. Ang self-concept or self-esteem ay multidimensional. Ibig sabihin, isang tao, marami siyang konsepto ng self. Pwedeng bodily self, payat, mataba, malaki ilong, pandak, flat-chested, o kaya alam mo na maganda ka, alam mo na matangkad ka, alam mo na panglaban ka sa beauty pageant. That's self-concept. Bodily self, sorry. Then we have athletic self. Alam mo rin na, ay mahina ako sa sports. O kaya, ay magaling ako mag-basketball. Or a mathematical self, or a social self, and others. Now, paki-describe nga po ng ano ba dito? Wala na kasi yung napasok. Ballestera. Alin po, sir? Doon muna tayo sa mathematical self mo. Sa palagay mo, anong meron sa mathematical self mo? Magaling, mahina? Mahina po. Mahina ka sa math? Opo, sir. Okay. So, di ba, the way you see yourself, na parang mag-aaral ka pa lang ng math, pero inamin mo na mahina ka sa math, ay, nalilas motivated tayo. Pero, depende pa rin sa sa pagtanggap ng tao. Pwede kasing mahina ako sa math, but I will strive to learn math.
Oh, kumusta naman Opo, Balistero sir. yung Kailangan po, iyong... sir, may ano. Hmm. Kailangan po may ano, yung formula po, kailangan tawag dito may example para po ano, para po masagutan ko Naiintindihan. yung ano, yung isang problem. Okay. Ay, kumusta ang athletic self? Hindi rin po ako masyadong ano, sport. Hindi ka sporty. Anong nilalaro mong sports? Wala po. Hindi ka naglalaro. Wala po. Bait. Okay. Ano pa? Social self. Social self is dealing with other Social people. self, Palakaibigan. yun sir, medyo ano lang, okay lang po ako doon. Pwede po ako makipag-usap sa na kakaiba-ibang tao. Okay. Yun po. Thank you, Balistero. Ikaw, Merle. Sir. Define your self-concept. Mathematical muna. Muna po, sir. Ha? Muna po ko sa sir. Mahina ka sa math? Opo. Sa bodily self, how do you see yourself? Ha? Sa bodily sir. Ano? Hindi naman po. Ibig sabihin, kontento ka ba sa itsura mo, sa sarili mo? Hindi magpaparitoke in the future? Opo, sir. Okay. Sa, ano nga tawag doon? Athletic. Athletic. Sir po. Medyo po. Medyo Anong po, nilalaro mo? Badminton po, sir. Oo. Oo nga, no? Dahil naalala ko lang pag face-to-face class, makulit ka nga pala. Pag online, tas parang mabait ka na ulit. Okay, thank you. Social self. Okay po. Magaling. Opo. Okay, thank you. Wala pa rin si Casido, no? Naparato. Sir, Self-concept. May ayaw ka ba sa bodily self? wala po, ito na yung binigay sir eh. Okay. Sa ano nga? Academic. Hindi pala mathematical. Sa mathematical naman po ay nakakasabay. Magaling hindi. Hindi, tama lang sir. Walang playing safe. Magaling hindi. Magaling. Yan, magaling. Sa sports. Sport ko lang sir yan, no? Volleyball. Magaling hindi. Magaling. Okay. Ano pa nga ba yung isa? Social self. Depende sir sa kinikilala ko muna ang mga nasa paligid ko bago ako makipag-usap, no? Makipag-socialize. Tahimik. Tahimik sir sa una, pero pag nakilala ay sabay na sa agos. Okay, thank you. Hurry up. Bodily self. Ano po? Malit po. Pero Okay lang naman po. confident Content na ka. naman po ako. Oo. Tapos, mathematical self. Average po, sir. Average. Magaling o Opo. hindi? Kasi po yung pagkakaano ko sa magaling, parang almost alam niya lahat. Pero doon na lang po ako sa average yung naman po. Nakakaintindi naman po. Kaintindi. Gulang-gulang ka, di ba? Di ba magagaling Yes po, ang sir. gulang-gulang? Hindi po yata ako taga-gulang. Kapag taga-STE ka ba? Hindi po, sir. Pilot lang po. Kasi, pilot. Pero TVL lang kinuha. Apo. Okay. Ano pa isa? Athletic. Ano po? Hindi po masyado. Hindi po masyado sporty. Naglalaro Pero lang po. Po? Oo. Pero mataas yung yung parang leadership self. Apo, sir. Opo. May tao na nahihiyang aminin na magaling siya, no? Magaling ka ba?
Hindi naman po, sir. Okay. Ano pa yung isa? Social self. Okay lang po. Kasi ano naman po sa ano, may pag-usap sa kahit hindi kilala. Oh, kahit di kilala. So, pagkakausapin mo sa Duterte, kaya mo? Tama lang po, pero yung with the respect. Oh, si Besh, gano'n na. Okay. Bakla. Thank you. Kalyeo. Sela, kumusta ang puso? Okay lang. Yan. Okay lang ba? Parang kailan lang? Parang kailan lang ba? Opo. Kumusta ka, Kalyeha? Magaling ka, Kalyeha? Magaling po yan. Magaling ka ba sa klase? Ano po, sakto lang. Hindi. Ano Oo, po, hindi. Talaga ba? Alam mo si Kalyeha, Kalyeho, sorry. Kalyeha kasi yung nakasulat dun sa ano ni Karadjo. Siya po may Sa gawa video. nun. Oo, nakalagay Kalyeha. Magandang umaga, Jewel. Ikaw ay miss na namin. Buti ikaw ay nakarating. Sana narinig mo kami. Okay, go back tayo, Kalyeho. Ikaw ay ano, alam mo yung hindi ka mukhang magaling. Honest opinion to ng isang teacher, ha? Hindi ka mukhang magaling, pero pag yung as we go along the journey ng pag-aaral, parang napapansin ko na, may point yung mga sagot niya. Magaling pala siya. Yun. Ganun si Kalyeho. Ngayon, Kalyeho, kumusta ang iyong athletic self? Ang nilalaro ko lang po ay badminton. Okay. Ang puso ng iba ay hindi. Ay, hindi po. Good. Pagaling ka mag-badminton? Medyo lang po. Meron din pala tayong kasi may others yung self-concept. Pwede rin, halimbawa, alam mo kung anong level mo pagdating sa pagmamahal, alam mo kung anong level mo pagdating sa leadership, alam mo kung anong level mo pagdating sa pagtatrabaho, o kaya sa pamilya, magkakaiba pa rin yan. So, ang iyong social self? Ano po, parang okay po na kaya po makipag-usap sa mga balita. Okay. Ano pa yung isa? Math. Medyo po, nakakasabay kapag po sinisipay. Okay, thank you. Kabalyes? Kumusta dyan sa Lukban? Nagyo po ata. Ha? Lagi po Yung na ulan dito. Oo, tsaka yung mayor nyo kung ano-ano pinapalabasan. Oo nga po. Sige. Ano? Okay. Kumusta ang bodily self mo? Ibig sabihin, ang pinag-usapan kasi namin, yung pagtingin mo sa sarili mo. Yan. Yung pagtingin mo sa sarili mo, sa physical mong katawan, confident ka na ba dyan? O may gusto kang baguhin? May gusto po akong baguhin. Ano yan? Gusto ko pong ulit. Ha? Gusto ko pong magbawas ng timbang. Oh, that's good. Gusto ko nga rin magbawas ng timbang. Ilang kilo ka ba? Nung last ko pong check ay 76. Ayaw nga. Kasi ako 68, pero overweight na ako ng 3 kilo. So, kailangan, anyway, dahil gusto mo yung gawin, edi you motivate yourself na gawin iyon para sa iyong sarili. Kumusta ang mathematical self? Kumusta ka sa math? Magaling mahindi. Magaling mahindi. Hindi. Hindi. Okay. Sa athletic self? Wala din po talent pagdating sa split. Wait, kasama pa palang isa yung pwede rin pagtingin mo sa self mo sa pagkanta o kaya sa pagsayaw. Magkakaiba rin tayo ng self-concept dyan. Wala nga po talent, sir. Talaga ba? Kaya mong umubos ng 3 rice? Hindi na po. Nagbago na ako. Nagbabago na. Okay. And, ano pa nga yung isa? Social self? Yan. Madali pa akong mapag-socialize. Madami pa akong friends.
Maraming friends. Okay, thank you so much. Natanong ko na lahat. Ano? So, self-concept is very important. May bata tayo na medyo mahina ang tingin sa kanyang sarili. Huwag mo nang dagdagan, teacher. So, ikaw na yung magtaas ng self-esteem ng bata. Ikaw nang magbigay sa kanya ng dahilan para maniwala na sapat yung kanyang sarili. Kasi kung tatambakan mo pa yun ng, ay, kabobo mo nga talaga, ay, lalo na yung bababa ang self-esteem. To the point na baka hindi na yung pumasok sa paaralan. So, bawat tao may self-description sa kanya-kanyang area. I can describe you sa pamamagitan ng sarili kong point of view, pero mas kilala mo syempre kung ano yung pagtingin mo sa sarili mo. That forms one self-concept or self-image. So, pwede namang ang estudyante, katulad ng example dito, na alam niya na siya ay matangkad at siya ay payat. Halimbawa, katulad ni Carancho. Pero, pwede rin naman na kahit payat ako at kahit matangkad ako at payat, very comfortable naman siya sa kanyang description at wala siyang problema doon. Meron naman na ganda-ganda na, sexy naman, matangkad naman, pero hindi pa rin siya masaya sa kanyang sarili at may gusto pa rin siyang baguhin. So, it is the way we see ourselves. It's the same with when we go inside our classroom. When we go inside our classes, gusto ko ba yung subject? Gaano ba ako nagpe-perform sa subject? So, ang ating target is papataas yung self-concept ng estudyante when it comes to our subject. Next. So, through specifying academic... Uy, nakain yung ID. No. Dirty. Oh, Nasa loob. kahit pa. May na. Okay, let's continue. Kinain yung ID ko. For cases of more serious mental or emotional problems, a general measure may be needed. Yan. O kaya naman kailangan mo ng psychologist or counselor. Yan, katulad sinabi ko kanina, kung wala kang motivation, kung mababa ang tingin mo sa sarili mo, to the point na nai-depress ka na, nabawa, binrate ka, o kaya binasted ka, pangit ako, wala talagang gusto sa akin, o kaya mahina ako sa math, ayan na, binagsak ako, 4 ang grade ko, wala talaga akong alam. Minsan nadi-depress, to the point ka na college na nagpapakamatay, di ba? So sana huwag tayong dumating sa ganung pagkakataon. Kapag nasa ganun na tayo mga stages ng mga pag-iisip, ay di kumausap tayo ng mga taong ating mapagkakatiwalaan, hindi yung i-chismis ka sa kung saan-saan. Tayo bilang teacher should also be sensitive to that kind of situations. Dapat as we go along in our teaching journey, halimbawa isang taon mo kasamang bata, medyo may hint ka na sana o palatandaan or predictor na, oh wait lang, ang batang ito ay may tendency na magpakamatay kasi siya ay laging depressed at ipinapakita niya ito sa klase. Ngayon, if in case nagpakamatay ang bata, ang unang tatanungin siyempre ay si teacher, si advisor, kumusta ang aking estudyante sa loob ng klase? No. Be aware as well sa mga, kasi affective learning ang pinag-usapan natin. No? It is somehow yung emosyon at yung ramdam ng estudyante tungkol sa ating subject na minsan ay ang dahilan ay labas sa kung anong nangyayari sa loob. Minsan kung ano nangyayari sa pamilya, nangyayari sa labas, nadadala sa loob, nababawasan ng motivation natin estudyante. I come across with that case kasi pinag-aaralan namin siya ngayon sa PhD. Meron isang kaso ng sexual harassment na nangyari na involve ang isang teacher at ang isang estudyante. So si teacher ay bading at si estudyante ay grade 7 student sa isang paaralan sa Laguna, kung saan yung estudyante na grade 7 ay medyo hindi mentally fit. Hindi naman siya baliw. Hindi rin naman siya. Medyo may konting problema sa pag-iisip. Pero pumapasok siya sa mainstream. Ibig sabihin, kasama siya ng mga estudyante. Ngayon, naimbitahan itong si Tutoy ni Sir na pumunta sa kanilang bahay and namolest siya yung bata. No? So, dahil namolest siya ang bata, ay di pag-uwi ng bahay, nagsumbong sa lolo. Si lolo nagpunta sa school, na skandalo ngayon, eh di nagkaroon ng kasuhan. Ibig sabihin, pagpasok ng estudyante sa classroom, eh affected ang kanyang motivation, ang kanyang self-concept, may problemang dinadala, may mental and emotional problem. Paano pa yan mag-iisip na kailangan ko matuto ng 1+1? Meron siyang iniindang problema, di ba? Ang pangmomolestya ay hindi nakakulong dahil ikaw ay babae,
ikaw lang ang minomolestya. It's the same with all gender. Ikaw man ay babae, ikaw man ay lalaki, ikaw man ay nasa kung saang bahagi ng LGBT community, pwede kang mamolestya. No? Especially kapag sexual at teacher ang involved. Naku, si teacher ay umalis at nag-resign at nagbayad ng danyos permission ng 150,000. Na walang nakarating, walang na-pursue na kaso because of that kind of settlement. So, tayo si teacher, dapat rin tayo, sensitive tayo na bakit nagbago yung pamamaraan ng pakikitungo ng aking estudyante? Bakit maingay siya dati pero bigla siyang naging matahimik? Bakit minsan may time na pag nakita ko siya, parang umiiyak na lang siya o kaya tahimik siya? Bahagi yan ng ating mga responsibilidad bilang guro na alamin kung bakit may mga factors na nakakaapekto sa pagkatuto ng ating mga estudyante. Diba? Napakadami nating responsibilities. Those things all add up at ipinagkakasya natin sa ating maliit na mga katawan at dinadala natin yung problema ng ating 40 students. But do not forget to live your life. Huwag kalimutan na huminga, huwag kalimutan na magpahinga, huwag kalimutan na mag-enjoy. No. The very bottom of the thing that you're doing is your passion, katulad sinabi ni Naparato kanina. Kung hindi ka naman enjoy sa pagtuturo, huwag ka magturo kasi makaka-damage ka lang ng estudyante. No, you do the thing that will make you happy. Pero yung tama ha, hindi yung masaya ka pero illegal naman. Okay, naiintindihan po ba? Yes po, sir. Okay, let's go now to the social relationship targets. That's 2.5. So, social relationship, yung dealing with other people. A complex set of interaction skills, including identification of and appropriate responses to social indications, defines our social relationships. The table on the next slide contains examples of the nature of social relationships that can be used as targets. Yan. Alam nyo, ako ay medyo mahina sa social relationship kasi ako ay tahimik na tao. It takes... Pero ano yung tahimik sa umpisa, pero maingay. Maingay sa tunay. Parang medyo guarded ang aking personal space. Hindi ako basta nagbubukas ng personal space. Yes. Hindi ako masyadong nagbubukas ng personal space kung hindi ko naman nakasama na matagal. Hindi naman tayo laging acquainted o nandun tayo laging nag-uusap. Pero, pansin nyo, no, may kanya-kanyang personality si teacher. May teacher na hindi mo makausap. May teacher na madali mong makausap. It reflects the social relationship na meron yung tao. So, kung si teacher pa, nakakatakot na magtanong sa kanya. So, it's a reflection of the social relationship of the student, of the teacher to the students. Wag naman sobrang social relationship ha, kasi kung teacher-student relationship, ay wag naman yung parang barkada na kung tawagin si teacher ay tol, o kaya kasama mo na pag-gimmick, o so on and so forth. No, let's put boundaries. No? Pag teacher, we can be close, pero teacher. No? So, kailangan din nating enhance sa ating mga estudyante ang peer relations, pakikipagkapwa sa estudyante, cooperation, yan, minsan sa grupo, kahit nga kayo, di ba, thesis, dalawa na nga lang kayo magka-grupo, nagkakaproblema pa. Kasi pag malaki ang grupo at nag-activity, let's say 5, may isang hindi nakaki-cooperate, kailangan magawa ng paraan ng teacher na makikooperate dyan. How much more kung dalawa na lang kayo, tapos yung isa hindi pa nakikikooperate, tapos yung isa parang sinusukat pa kung mababurnout ba, maiinis, masusura, then it is also a reflection kung gaano ka-healthy ang ating social relationship. May mga tao talaga tayo makakasalumuhan na sasagadin kung anong meron tayo. Pero somehow it is healthy if we treat it positively na, okay, dahil sa kanya, kahit ganyan siya, natuto ako na maging ganito at maging ganyan. Of course, taking a stand is very important. Oo kung oo, hindi kung hindi. Mali kung mali, tama kung tama. Kailangan ma-develop natin sa estudyante yung ganyang uri ng critical thinking na pag sinabi kong oo, ito ang pinaniniwalaan ko. Pero open yourself to the spirit of accepting other opinions. Hindi naman porket ng opinion mo ay hindi ka na makikinig sa opinion ng iba. No? Taking a stand is different on the concept of hindi tumatanggap ng opinion. Next, we have functioning in groups, of course. When you cooperate, you function in groups. The pro-social behavior. Hindi yung, alam niyo yung pag nag-JS, nandun lang sa tabi,
nag-iintay ng, wala namang nagsasayaw sa akin, o wala naman dito lang ako, buong magdamag. So, hindi mo na-enjoy yung JS, no? Or friendship and collaboration and conflict resolution or assertiveness. Assertiveness is somehow yung makulit, makulit. Pinipilit. Halimbawa, may discussion, magsasalita ako, may gusto ako, ipipilit ko siya. Yan. In the positive way, ha. And empathy, of course. When we empathize, when we help our colleagues, when we put ourselves in the shoes of other people, tumutulong tayo, nakikiisa tayo, that's empathy. Okay, so the examples cited are mostly relevant sa basic education. Kasi, specifically sa elementary level, yung mga social traits na yan ay kailangan para magkaroon ng mataas na academic achievement. Minsan, pag hindi natin yan na-develop sa early stage ng ating estudyante, dumarating yan sa college level, mahirap ng turuan ng social relationship targets. Simply because foundation na niya yun mula umpisa. Tahimik talaga yung bata mula umpisa hanggang mag-college. So, it's pinag-aaralan naman yan ng mga elementary teachers. So, sa secondary level, social traits enhances interpersonal abilities are becoming more important. Especially pagka mga nagdadalaga at nagbibinita ang ating mga estudyante. Alam niyo na pag high school ang estudyante, dyan pala nagsisimula mga nagkaka-crush, nag-experiment sa pagkakaroon ng girlfriend at boyfriend. So, it is very important that we maintain positive social relationship with them. So, hayaan na natin. Okay. Balikan nga natin yung social relationship targets. What can you say about that? Sino ba bang maunti ang R? Si Ballester. Rally. Ano nga ulit yung social relationship concepts? So, yung ay pag kapwa-tao po. Parang ganun. Mahalaga ba siya sa estudyante? Opo, sir. Parang tulad po ng bagay magkakaklase kayo, parang yung ay pag-interaction niya sa isa't isa. Opo, sir. Parinueva, magandang umaga. Nandiyan ka ba? Wala umalis. Okay. Thank you. Now, Parinueva. Wala. Okay. Classroom environment targets. Ito na yung environment sa loob ng class. About classroom, may unique climate. Iba ang klima sa loob ng klase ng FSM at klima sa loob ng klase ng Comprom. Magkaiba kayong dalawa. There are classes na masaya and kontento. May klase na seryoso, tensionado. Depende sa classroom climate. May klase na mareklamo, may klase na maingay, may klase na tahimik, may klase na matatalino, may klase na wala kong mapili, lahat na hindi nakaintindi. Magkakaiba ng climate ang bawat klase. It follows that students behave differently as dictated also by the classroom climate. So some shows warm and supportive class while others register as cold and rejecting. That's true. Especially pag si teacher ay walang maayos na relationship with the students, nagkakaproblema tayo dyan. Lalo kung, ayaw namin sa teacher na ito. Minsan, di ba, nagkakaisa ang klase, minsan ang klase divided. Minsan hati sa 3, minsan hati sa 2, minsan naman isang buo sila. Na pag gusto nilang umabsent, patay ka, absent lahat yan. Pag gusto nilang magtulungan sa exam at hindi sila maglalaglagan, kailangan mo ring alamin kung anong merong climate meron ang iyong classroom. So all these situations are what is known, pwede siyang tawagin classroom environment or classroom climate or classroom culture. So as effective target, learning should seek to establish the students' feelings, the relationships, and the beliefs that promote positive classroom environment. Sa palagay ninyo, anong uri ng climate meron ang inyong classroom? Alieho.
Sa palagay mo, anong uri ng climate meron ang FSF3? Ano po siya? Ha? Ano pong classroom climate? Hindi ka nakikinig, kanina pa ako nagsasalita. Hindi ka nga nakikinig. Okay, ano na lang, si pantay-pantay na. Merle. Reda. Yes po, sir. Anong classroom climate meron kayo? Sir, yung parang ano po ba, yung sa teacher, tapos yung parang ano sa amin ng teacher, or yung sa amin lang po talaga? Kahit ano? Yung, ano po, sir? Para po bang ano yung, tag dito? Yung masaya po ba yung klase, yung parang... Masaya ba kayong klase o seryoso Opo, klase? sir. Masaya po Ah? klase. Opo, Ano? masaya po klase. Masaya kayong klase? Kayo ba ay madayang klase o honest na klase? Hindi po, sir. Honest po. Mahirap po magayahan sa amin, sir. Ha? Kita Wala nagagayahan? Mahirap po. Kitang-kita po pag nagayahan. Kasi maunti. May unity ba sa klase? Yes po, sir. Meron po. Positive yung unity? Opo. Pero syempre po, minsan po hindi po maiiwasan yung negative. So, sir, hindi kayo seryoso, no? Masayahin kayo. Paano po hindi seryoso, sir? Ha? I mean, hindi kayo seryoso, masayahin kayo. Opo, sir. Pero pag So, may time po na kailangan magseryoso, nagsaseryoso po lahat. Okay. Pero yung climate ng klase, nagbabago. Depende sa teacher. Opo, sir. Depende din po sa teacher. Depende sa teacher. Okay, thank you. Now, so yun yung classroom climate or classroom environment or classroom culture. Pansin nyo yung mga pelikula tungkol sa mga estudyante. Yung tipong yung isang classroom o yung isang klase ay palit-palit ang teacher tapos walang nagpapatinong sa kanila. Tapos may darating na isang teacher na may pagmamahal at may passion sa pagtuturo na napabago yung mga estudyante. Yung mga ganung uri ng mga pelikula. It's classroom environment and classroom culture. Pwede siyang baguhin ng teacher kung ganun kalakas yung affect at influence ni teacher. Ganun tayo ka-powerful when we go inside our classroom. Kung pansin mo na yung klase mo, ito yung ayaw ko sa klase, yung klaseng bastos. Yung klaseng bastos na hindi marunong rumispeto sa teacher. Yan, ako nainis ako sa ganyan. May ganyang klase, pero it depends on the teacher. Pag ganyan na yung klase mo, medyo teka muna, adjust tayo. Kaya ako din nung nagdi-discuss, tapos yung mga estudyante hindi nakikinig, ay nako. Hindi nakikinig, pasaway, at saka hindi, na-experience ko sa DepEd, may klase ako, nakikinig naman sila sa akin. Kasi I think I have that kind of characteristic na pinapakinggan. Pero, pinagawa ko sila ng assignment, assignment, kinabukasan, sasabit. Nagalit ako kasi walang may gawang assignment. Ito lang kung nakwento ko na sa inyo, sabi ko sa estudyante, lahat ng walang assignment ay lumabas. At buong klase lumabas. Walang natira sa loob. Kahit isa. Hindi ko alam kung culture nila yun. Actually, problematic class siya. So, bilang teacher, kailangan mong gumawa ng pamamaraan. Hindi pwedeng nakakalatin ng estudyante sa labas. Mapagalitan ka ng principal. Pero hindi mo rin pwedeng ipakita sa bata na you are bounded by that such kind of law at hayaan mo lang sila na gawin ang pagiging irresponsible. So, then as you go along with your teaching journey, makakasundo mo rin ang mga estudyante. Kaya nga, yung sinasabi sa mga magiging teacher, dapat marunong kang mandigaw ng estudyante. Not to the point na nanliligaw dahil gusto mong mapangasawa. Pero yung diligawan mo at magkakaroon kayo ng maayos na relationship sa isa't isa, na yung lahat ng estudyante. Iba't ibang estudyante, iba't ibang paraan kung paano mo sila pagugustuhin sa paraan ng iyong pagtuturo at sa paraan ng at sa subject na hinahawakan. So it's very important. Relationship is very important. Okay, so we have different characteristics inside classroom. Pag-usapan natin ito. It's 8:37.
Ilan na yung nasa loob ng classroom? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. -1 presentation. Okay, so isa-isahin ulit natin kayong lahat. Let's start with Callejo. What's affiliation? Affiliation. The extent to which students like and accept each other. Explain pa po. Opo. Kapag po sinabi nating affiliation, kung paano po ba tanggapin ng, halimbawa po, ako, kung paano ko po tanggapin yung kapwa ko estudyante o kung paano ko po siya tingnan bilang kaklase ko. Ganyan. Okay. May kaklase ka na mas malapit sa'yo, ano? Yes po. Sino sa mga kaklase mo hindi mo masyadong close? Hindi masyadong close. Lahat po, pero po. Lahat hindi? Ha? I mean, kukunti lang po naman kami. So, madali ko makipag-close. Kaso po yung... So, lahat, para kasing hindi ako naniniwala na magkakapareho sila ng level of closeness. Hindi, I mean, close po lahat, pero iba po yung level kada ano. Sino ang pinaka hindi close? Si, ano po, Charles. Ha? Charles po. Sino? Charles. Si Charles. Si Ibariantos. Opo. Okay. Thank you. Sino ang pinaka-close mo? Si, ano po, Jody. Sino? Sa Tiembre ho. Si Judy. Hindi siya napasok. Ewan po dun. Para po, baka Paano po walang close kayo? Bibiro na lang po kami mag-chat nun. Pag po may ano lang, pag may tatanong, ganun. Oo. Pero nagpo-post siya nung siya ay nasa bukid. Opo. Nagpo-post doon sa gitna ng bukirin. Anyway, that's affiliation. How we like and accept each other. May kaklase din talaga tayo. Pwedeng hindi sa klase nyo kasi maunti naman kayo. O kaya kaklase nyo nung kayo high school. May kaklase ka rin talaga na wala namang ginagawa pero sura ka, di ba? Parang nakakainis naman to. Wala naman siyang ginagawa. Pero ayaw mo sa kanya. That's affiliation. Now, let's go to involvement. Naparato. Involvement. The extent to which students are interested in and engage in learning. Yun sir, sa classroom merong active, nandun yung physically present but mentally absent. Yes. Yan, depende sir, may estudyanteng interested matuto. Siguro, depende rin sa kung anong problema o baka gutom lang, ganun. Katulad ngayon. Sa online class, yung... sir. di ba? Kaya mas maganda pag nag-online class, tanong ng tanong. Kasi meron diyang hindi nakikinig. Sir. That's involvement. Okay, thank you. Yung salita ka ng salita, kasi isip, record naman ito, ay papanoorin ko na lang kung hindi ko naiintindihan. Tapos pag bigla mo tinanong niya, tulala. Ay, ano po yun? Yan. Merong kumakain na siguro, hindi ko naman nakikita. Merong kung anong ginagawa. Pwedeng may kalong na anak o kaya may kalong na kapatid o inuutosan ni nanay o habang nagluluto. No, yan ang disadvantage ng online class. Okay. Since handle ko na rin ang technology for teaching and learning, siyempre gusto kong makita kung paano nyo gagamitin ang technology sa pagtuturo. No, that's why as we go along with our study, mamayang hapon, siyempre madami pa naman tayong hahabuling lesson kasi nakakatatlong chapter pa lang kayo dito sa subject na ito. Ay may TM pa yan sa dulo. So I need to allot at least 3 weeks man lang na maiwan para sa demonstration teaching ninyo gamit ang online platform for you to experience kung paano ginagamit ang technology in the teaching and learning process. Anyway, para lang makita nyo kung anong level ng involvement meron ng ating mga estudyante pagdating sa online classes. Next, task orientation. Ohario. Task orientation, the extent to which classroom activities are focused on the completion of academic tasks. So
So pagdating po dito syempre sa environment po ng mga estudyante, minsan nga po depende sa nagiging depende sa teacher. Minsan may mga estudyante na ay may isang classroom na talagang active na sila kapag may pinagawa na. Tas ang isang teacher kung talagang dun sila sa dun sa teacher, talagang gumagawa sila, kumbaga nagtutulungan pa nga po sila minsan na kailangan lahat ay makagawa. Meron din man pong iba na naapektuhan po sa klase ng isang guro na meron. Minsan ay sa sobrang di nila gusto yung teacher, medyo tamad sila, hindi sila ganun ka-active. Okay, thank you. Let's start orientation. I just want to ask you, honestly, naiinis pa kayo dahil maraming akong pinapagawa? Rebelyame, naririnig mo kami? Opo, sir. Yan. Ba't ngayon ka lang? Sir, mahina po ang net dito na ulan. Kanina po. Okay. Nainis ka ba dahil marami akong pinapagawa? Hindi naman po. Talaga yung honest opinion. Walang problema sa akin. Hindi po. Hindi talaga? Wala po. Okay. Thank you. Hindi po. Bakit hindi ka nainis? Kasi po, gano'n naman po talaga pag diba? Para pong nagpapagawa yung teacher para matuto. Kasi Mhm. yung sobrang dami pinapagawa. Parang yung na-extend yung kaalaman po. So, pagdating po ng araw, kaya niyang, parang kaya niyang face lahat ng na Okay, thank you. Wala pa rin si Torino. Anyway, nakabila kasi naiinis daw sila. But it's okay. Yung tipong naiinis kasi ang daming deadline, ang daming pinapagawa. Pero nauunawaan naman daw nila kung bakit ito ginagawa kasi para din ito sa kanila. Sabi ko, hindi ko naman kailangan mag-explain at hindi ko kailangan i-depend sa sarili ko. No, kasi it is something that an education student should do. No? Kasi magkakaiba tayo ng orientation ng profesyon. Kung ibang profession ang pinasok, edi mas iba ang ginagawa, mas hindi ka nag-iisip, mas hindi ka masyadong maraming paperworks. Pero when it comes to teaching kasi, ganito talagang orientation natin. Actually, ang ginagawa nyo nga ay maunti pa kumpara sa kung ano yung kakaharapin pagdating ninyo sa field. Because pagdating nyo sa DepEd, ay naku po, good luck, sobrang dami talagang katambak. As much as possible, we want to prepare the students sa level pa lang ng kanilang pag-aaral para pagdating nila sa future ay hindi magpakamatay yung mga estudyante. Anyway, let's go to cohesiveness. Rebellia, may pwede ka ulit kasi tiglilima na tong mga to ng recitation para makahabol ka. Okay po. What's cohesiveness? The extent to which students share norms and expectations. So yun nga, sir, parang yung, ito po ba, sir, yung sa teacher, parang Sa classroom to, ha? sa classroom po. Ayun. Yun, sir, parang Nagets mo ba? opo. Ano yan? Ina-refresh ko lang po yung signal. Okay. So, ba, sir, yung expectation ng estudyante sa kung ano yung expected niya na dapat matutunan niya. Okay, thank you. Ayun, tsaka yung sige, diretso. po yung pwede niyang parang mailahad dun sa classroom. Okay. So, salamat. Pag cohesiveness, yung level
na ang bawat estudyante ay medyo magkakapareho ng expectations or yung norm. Ano ba yung norm? Yung karaniwan. Halimbawa, mas mataas ang cohesiveness kapag ang klase ay nasa college kasi most of the time, they share the same norms. Lahat ng yan, kasi FSM, masasabi mo na mas mataas ang percentage ng mga estudyante na gusto talagang magluto or mag-manage ng food service. They are sharing the same norms or the same expectations. Na sa dulo, ito yung gusto nilang marating at gusto nilang ma-attain. Pero hindi mo yan malalahat ha. Kahit na FSM kayo, meron sa inyo na ayaw ng kurso na kinukuha niya. But the level of cohesiveness speaks about ano yung majority ng klase. Ano yung level na, pag kasi cohesiveness ay digkit, yung parang atom, paano dumidikit sa isang atom. So it's the same with the students. Yung norm mo, yung norm ko, yung expectations mo, yung expectations ko, magkatulad, tayong lahat magkakatulad, so mas bonded. So mas united ang classroom environment. So that's cohesiveness. Let's go with competition. Rebellion, eh? Nandiyan ka pa. Sir. Competition. The emphasis on competition between students. So yun nga sir, parang siyempre may kanya-kanya tayong parang talino. So nagkakaroon din po ng competition parang sa ranking. Iba-iba sila ng mindset ng estudyante or yung katalinuhan nga sir. Doon nakikita ko sino talaga yung may alam at yung wala. At sino yung makikita mo talaga ng potential. Potential pero hindi gaano nagagamit kasi nag-stay lang sila, parang nag-stay lang sila sa comfort zone nila, which is hindi sila nag-explore ng ibang. Okay, thank you. Competition is good. Basta positive ang hata ka. Huwag to the point na magkakalaglagan na at magkakasira na because of competition. Okay. Ang dami pala nito. Next, favoritism. Of course, whether each student enjoys the same privilege or not, favoritism, dapat iniiwasan natin sa loob ng classroom. Hindi mo man maiwasan dahil tao ka, teacher ka na may emosyon at nararamdaman, meron kang favorite sa klase, pero wag mong hayaan na ito ay makaapekto sa kung paano ka nagbibigay ng grado at pagbibigay ng pribilehiyo sa ating mga estudyante. Influence is the extent to which each student influences classroom decisions. Yan. May mga desisyon na gustong gawin si teacher, pero nagbabago ang desisyon, depende sa kung gaano nakaka-influence ang ating estudyante. So, those were things na naka-anchor sa personalidad ng bata. May bata talaga na assertive, mapilit, kulit, na parang may point naman siya. So, that's influence. No? Friction, ito yung kiskisan. Merong environment din talaga, o meron din talagang situation sa loob ng classroom kung saan may kiskisan na nagaganap. Ibig sabihin, may girian, may alitan, minsan na may suntukan pa. Wag lang naman to the point na sana ay magkaroon ng saksakan. Minsan nagkakaroon ng friction kapag merong competition. So, let's practice. Nag-aaral pa lang ng anak ko magsalita, ang alam pa lang niya ay sumigaw. Next, formality, the emphasis on imposing rules. It's very important na always reminded ang ating mga mag-aaral na nasa loob pa rin sila ng classroom at dapat formal pa rin ang ating pag-aaral. Pagaman, minsan nag-joke tayo o nagiging informal, but do not forget to follow the imposing rules inside classroom. Communication, next, is very important among our students and with the teacher. It is very important na ang komunikasyon natin ay honest and authentic. Kapag may problema, makipag-usap kay teacher. Pag may problema sa kaklase, kausapin ng kaklase. Hindi yung kung kanino na nakikipag-chismisan, ang pinag-uusapan ay hindi na-inform. Next, the warm. Yan. Ito yung spirit or environment ng classroom that talks about the level of care to each other. Na tipong nakita nyo sa Facebook yung BSIE second year na may kaklaseng walang cellphone at hindi nakapag-online class. Tapos, nag-ambagan sila. Napakataas ng warmth level ng kanilang klase. Nag-ambagan ng magkaklase at binili ng cellphone.
Sana all ano. Pero, kumbaga, halimbawa, hindi naman pwede sa klase namin yan kasi, ano, yung tipong, hindi naman kami mayaman, wala naman kami pera. Hindi naman siya laging nakapalong sa ganung level. But warmth is very important. May klase na very warm, hindi literal na mainit, pero nararamdaman mo na may care sa'yo bilang teacher, may care sa kaklase, so on and so forth. Okay. Next. Let's stop on this part. The effective dominant of the taxonomy of educational objectives. Medyo technical na ito. So, tigil na muna tayo dito. Any other question, guys? Question, suggestion, clarification? Wala na. Okay, this is Wala our po. first meeting of the day. Magkikita ulit tayo mamaya at mamaya pa hapon. So, 3 beses po kayong makikita yung mga picture na nandyan sa inyong Kalyeho, ba't wala kang profile? Pwede ka maglagay. Nakakalimutan lang po, sir. Ikaw din, Jiwet. Ikaw din, Rebellion. So, maglagay kayo ng picture para naman pag pinanood ng video ay makikita nyo mga sarili niyo. And it is also good na halimbawa, sometime after several years, naging teacher ka na at magtuturo ka rin ng assessment in learning katulad nito, you can watch the video and pwede mo ring makita at marinig kung paano ka nag-cooperate sa loob ng class. So, that's it. Maulang araw. Let's call it a day. Thank you very much and God bless you. Sana hindi tayo magkasawaan at mag-enjoy tayo sa mga pinagagawa natin. God bless. Thank you po, Thank you, sir. sir. Mag-ingat. Yeah.